Guys, so tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng alternative na walang hybrid antenna using this kind of technique. So ito is alternative lang to kung wala kang budget na pambili ng hybrid antenna or yung area nyo is mahina. So try nyo itong method na to, yung ginawa ko ngayon na video. So ito is tutorial at for educational only lang to, para sa mga wala pang alam sa mga ganitong bagay. So una, bumili kayo ng ganito. Ito po ay PoE splitter. Mayroon siyang saksakan ng 12 volts barrel at dito naman is labasan naman ng output ng kuryente. 12 volts to, 12 volts. Then ito, kailangan nyo talaga ng dalawang adapter. 12 volts ito para ma-power up dito. So kailangan nyo ng dalawa. At syempre kailangan nyo talaga din ng Ethernet wired. So recommended mga 30 meters, 40 to 50 or 60, try lang, pero I will recommend 30 meters lang na ito. Outdoor Ethernet. So para hindi wag yung iba yung Ethernet na yung indoor, piliin nyo yung outdoor na Ethernet, yung ganito, di ba? Mga high quality. At ito naman, so ang kailangan nyo talaga is isang modem na mayroon siyang SIM card. Yon, ito. Mayroong SIM card guys ha. Ito ang tanging paraan natin na ilagay natin sa labas, as mo-acting siya with antenna. Yon, ito yung modem na mayroong SIM card. Okay, lagyan natin. At isang Wi-Fi router. Any kind of Wi-Fi router na mayroon siyang lagayan dito na LAN. Yon, any kind of router guys ha, any kind of Wi-Fi routers, third party router, it works as well. So ito yung magbibigay ng Wi-Fi access na galing dito. So before that, isi-set up natin kung paano. Ito lang. So since wala tayong kuryente, wala tayong masasakan dito na, so makikita nyo wala akong masasakan. So hanap kayo ng paraan na mayroong mga saksakan na bakante para ma-set up ninyo itong ganito. Since wala akong saksakan, so turn dyan ko muna. So instead, ito ang gagawin ko. Ito ang kailangan ko to. 12 volts decoy or 5 volts to 12 volts USB boost converter at power bank na may 2 USB input. So yon. So una is kunin nyo yung Wi-Fi ito. So mag start muna kayong mag configuring. So example, i-power up ko muna. Example, adapter, di ba? Adapter. Tapos dito naman sa splitter na PoE, hanapan nyo tong ito. So ito inyong isaksak. So itong video na to is walang cut guys ha. So still ongoing, kabuuhang video ito guys, walang cut, except lang kung nahihirapan yung nag tutorial na iisa lang yung kamay, so medyo i-cut ko yan kasi wala akong kasama. Yon, so di ba okay na? So connected na.
At ito naman sa pangalawang Ethernet splitter, ito nyo ilagay. At ito yung ilagay para sa daluyan ng internet. So ito na yung silbi na pag daluyan ng internet, itong data Ethernet. Okay, so set up na. I-set aside natin yan. So ito na. So kuha kayo ng Ethernet wire na 30 meters. At ilagay nyo dito sa dito sa adapter. Wait lang. Medyo nahirapan si Mr. How to sa paglagay. Okay, perfect. And then ito yung sa kabila naman, dito nyo ilagay. My God. Yun. So mayroon siya nakiklip. May tumunog. It means lock na yan. At connected na. Okay. So once nasaksak nyo to, mayroon manonotice na mayroon ng power. I think mayroon ng power. Ayun, mayroon ng power guys. Ayun. So wait lang until mag-boot up. Then kuha kayo ng other phone sa inyong mama or friends para mag-set up ng sa iyong wifi na ganito. SIM based wifi na modem. Okay, ayusin ko lang. At punta kayo naman sa 192.168.8.1. Pero sa inyong other modem wifi is makikita nyo naman sa sticker, paki-follow lang dun kasi nandoon yung main na wifi router nyo. So i-check nyo yung dito sticker dito. So sa akin yan ang fina-follow ko. Dapat connected muna kayo dito sa wifi. Ito, yan. So ang kailangan dito lang guys is i-off lang yung wifi signal dito. Itong wifi na to, modem, SIM base. So kailangan nyo siya i-off kasi hindi naman siya mapakinabangan kasi once ito nakalagay na sa kawayan at sa labas na ilagay is hindi na abot yung wifi signal. So yon, parang mahina na. Tapos yon, punta kayo sa kung nakita nyo, sorry, punta kayo sa WLAN basic at yun, nakikita nyo WLAN mode. So i-disable natin yan kasi yun not works. Okay, naka-disable na at nawala na yung wifi. So naka-off na. So it means successful na. So itabi na yung phone mo. So okay na. Makikita nyo naman na mayroon siyang signal guys na yan, full bar siya. So ito na. Itabi nyo muna tong SIM modem wifi. Kunin yung kalawang modem. So i-power up nyo muna adapter. Yun. Tapos ito naman sa dulo i-connect natin dito sa power na 12 volts 1 amps dito. At yung nasa dulo din na galing sa modem wifi, yon, ito ang isaksak natin sa WLAN. So once again guys, kung
kung saan nyo itutusok to, wag nyo itusok sa LAN. So hanapan nyo yung 1. Okay? Yung 1. Yung 1 lang ang importante. 1/LAN or 1. Yun. Isaksak nyo to. Kasi yun ang daluyan ng internet na galing doon sa modem wifi. Yun. So wait lang natin na mag color green yung 1. Yan. So, grabe ang wait lang natin. Baka mag color green. Once mag color green, it means connected na siya. Walang cut to guys ha. Ito is still ongoing lang. Kabuuang video ito na tutorial. At totoo, walang peke. Ito ay totoo. Ayun, so di ba makita nyo? Ang 1 naging red at nag-change to green. It means ito is connected na. So itong modem na itong wifi router, hindi na kailangan na i-configure na. Saksak na lang ng diretso dito. Yung i-configure lang doon sa SIM base na modem is yung wifi lang talaga. So hindi naman natin gamitin yung wifi doon kasi dito na tayo magdi-depend ng internet. Daluyan ng internet dito. At dito na tayo mag-connect as a wifi papunta sa inyong mga device. So okay. Once connected na, so kailangan nyo talaga i-boot talaga yung mga wire natin kasi ito naman is ilalagay natin na ito sa kawayan. Okay? So ilagay nyo sa kawayan, sa mga matataas na kawayan. Pag ganon ang yung position ng signal ay yung wifi modem. Nandito ang kawayan dito, tapos lagyan ninyo ng rubber. Okay? Understand? Sana maintindihan nyo. So dapat mayroong kawayan dito sa likod dito. Okay. Tapos once na nasa yon dito sa pinakamataas na area o once na nasa taas na yung modem mo, so magkanda kayo ng speed test or pwede nyo din example. Okay, so once ito is nasa taas na, so connect kayo dito kasi yun na ang yung access ng internet. So makikita nyo naman yung sticker. Hindi pala. Hindi na kayong mag-configure. Kung ano yung sticker na doon, yung galing dito, iisa lang yung connection dito. So connect lang kayo ng wifi router as a third party. Punta kayo sa Chrome at yung in the first place na yung pag-configure ng wifi, turn off wifi, yung IP address. Yon. So pareha lang din. Ang nagkaiba is yung router lang, yung wifi SSID. So okay lang yan. So punta kayo dito. Yan. So di ba? Access ko, di ba? Naka-access ako sa other wifi router kasi mayroong Ethernet. So yun. So ang kailangan nyo lang dito guys is tingnan ninyo tong example dito sa signal status. So kailangan ko lang i-login. Oh my god, ang hirap pala. Yun, nakikita nyo, walan off na. Walan, it means wifi is off. Yun. Login.
So yun, pwede nyo din makita ito, yung indicator. Kung example, kung mayroon kayong kasama na mag-adjust, example, yun, wait lang ha. Example, yung nakaposisyon na pag ganon, walang signal or walang nasasagap. So ipihit nyo lang paikot, yung paikot, yun ganyan. Basta nasa kawayan na at yung wifi nasa taas na, yun. Ikutin nyo kung saan yung malakas na signal, lock na kayo dyan, i-fix nyo na yan. Then try kayo ng speed test kung gaano ba kabilis. Yun lang, i-conduct nyo lang ng internet speed test, Ookla. So sa mga area na sa mga walang signal sa inyong area guys, parang ito na yung way of communication nyo guys. Simple lang to guys na setup. Kung mayroon kayong kuryente, mayroon kayong adapter na ganito, go for it. Ito ang main basic na para mag setup. Pero kung walang kuryente, ito yung gamit ko, power bank combination with 12 volts to 5 volts to 12 volts USB booster converter. So yan. So example, naka-fix na yung wifi doon sa labas, as umaacting siya as a antenna. Ito naman, yan. So ito naman, makikita nyo naman, mayroon na tayong internet na galing dito. Okay? Mayroon na tayong internet guys. Congratulations. Congrats. So yan, di ba? Mayroon ng internet. Pwede na kayong mag YouTube, Facebook, kung anong ginagawa mo dyan. Basta mayroon ng internet yun, no? Diba? Mayroon ng internet. See? Mayroon ng ads. Ang daming ads. Wag na. Yun lang. Okay. So, another tips pala guys. Once ito is nakalagay na sa taas or sa kawayan, kung pwede lang, lagyan nyo talaga ng protection or mga cellophane or tabo or planggana, or how about lagyan nyo na lang ng bahay-bahayan itong modem na to, kasi yun na nga, hindi siya okay naman, pero yung housing nito is puro plastic, pero kailangan nyo talaga ng doble na protection. Itapalan nyo ng cellophane. Pwede din cellophane pero hindi din magtatagal. Yun na nga is mas recommended na lagyan nyo ng mga planggana, yung mga plastic, or basta bakal ba yun. Bakal hindi pala siya ma-recommend kasi kung bakal, example, mahina yung signal, nagba-bounce yung signal na 4G. So mas recommended ko yung plastic na lang, or tapalan yung plastic or planggana na yung basta yung ginagamit natin sa pang-araw-araw, planggana or balde yun. So ito lang yung way guys para makapag-internet ka ng, kung nasa malayo ka na area or wala ka na sa area na like city, like nasa province ka pero mayroong signal kahit kaunti. So ito lang yung way of how to set up this thing. So easy lang siya i-set up at very compactable, pero kailangan nyo talaga ng extra na yung mag-invest ka ng mag-order ka ng mga gamit. Ito is around 100 to 200 lang naman yon, itong PoE splitter. Pero i-check nyo lang sa Shopee, i-search nyo lang PoE splitter, kasi mayroon tong pairs.
yung ito at ito. Si yun na ang magpa-power galing dito sa wire. Okay, so salamat at I hope na naintindihan nyo itong video na to. Kahit pa paano, at least malalaman nyo kung paano makakuha ng internet sa inyong cellphone kahit malayo ka sa inyong area. Okay na, thank you very much, and paki-subscribe naman para maganahan ako sa paggawa ng video. Okay, thank you. Bye-bye.